May isang veteran lawyer na mainit ngayon sa loob ng impeachment court. May isang prosecution leader naman na ipinagtatanggol ang kanilang panig. At may isang dating presidential legal counsel na diretsahang nagsabi, baka panahon ng magpahinga. Pero teka, hindi edad ang pinakamahalagang issue dito. Ang mas malaking tanong, kapag abogado ka sa isang impeachment trial, hanggang saan ka pwedeng magsalita sa loob at labas ng courtroom. At kapag lumampas ka, pwede ka bang contempt? Mamaya, pag-uusapan din natin itong okta na sinasabing nag-sorry daw, question mark. Nag-sorry nga ba talaga? Question mark. Okay. Okay, fine. Ako, dito sa hashtag Walk with Lan, facts first, analysis next. Mga kawok, noong August 12, nagkaroon ng mainit na palitan sa impeachment court sa pagitan ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer. Ang pinag-uusapan ay cross-examination. May mga tanong na gustong sagutin ng witness ng mas mahaba, habang gusto naman ng defense na diretsong yes or no ang sagot. Nag-object si Attorney Kapunan at doon naging mainit ang atmosphere. Nagkaroon pa ng comment tungkol sa spanking at kinakailangan ng manawagan ni Presiding Officer Jesus Cordero na huwag hayaang lumala ang tensyon sa pagitan ng mga abogado. Ngayon, dito ako may criticism. Attorney Kapunan is an experienced litigator. Walang question doon, ha? Pero precisamente dahil veteran lawyer ka na, mas mataas din ang expectation sa restraint. Hindi porket naiirita ka sa paraan ng cross-examination ay kailangan magkaroon ng side comments na pwedeng magmukhang personal. Courtroom ito, hindi debate club, hindi comment section, at lalong hindi bardagulan. Ngayon, linawin natin ang legal issue dahil dapat nagkaroon ng malaking confusion online. Sa cross-examination, leading questions can generally be allowed. Leading question ay yung tanong na nagsasuggest ng sagot na gusto ng nagtatanong. Pero ibang bagay ang misleading question, ha? Under our rules on evidence, misleading questions are prohibited. So parehang may importanteng distinction. Hindi pwedeng sabihin simple na leading question bawal. Hindi rin pwedeng sabihin cross-examination ito, kaya kahit anong tanong pwede. Hindi yan. May rules pa rin. At dito ko masasabi na mas productive sana kung doon lang nananatili ang discussion. Law, evidence, procedure, hindi personalities. Ha? Then, pumasok si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Matindi ang kanyang assessment. Sa madaling salita, sinabi niyang sa palitan ng veteran at younger lawyer, tila nananaig ang younger lawyer at dapat nang magpahinga si Kapunan. Now, dito ako hahati, ha. Sa substance, may punto naman si Panelo. Kapag nasa high-stakes proceeding ka, composure matters, precision matters, professional restraint matters. At kapag ang kalaban mong counsel ay nakafocus sa kanyang cross-examination, ang pinakamalakas na sagot ay hindi patutsada. Ang pinakamalakas na sagot ay objection, grounded in law. Pero hindi ko rin gagawing issue ang edad. Hindi dahil mas matanda ka ay mahina ka ng abogado. Maraming senior lawyers ang napakatalas pa rin, ha? At maraming batang abogado ang marami pang kailangang matutunan. So ang tunay na test ay hindi birthday, ha? Happy birthday to you. Performance, preparation, discipline, legal reasoning. At doon ko gustong dalhin ang punto ni Panelo. Huwag nating gawing matanda versus bata. Gawin nating who showed better courtroom discipline. Ito ngayon ang mas seryosong issue. May social media post mula sa prosecution side na question ng defense. Grabe ang galing ni Attorney Season, di ba? Okay, ayon sa defense, mischaracterize umano nito ang nangyari sa courtroom
at posibleng pumasok sa Rule 18 tungkol sa public comments sa merits ng pending impeachment trial. At si Escudero mismo sinabi na minomonitor ng clerk of court ang public statements ng magkabilang panig. Rule 18 is important because participants in an impeachment trial cannot simply litigate the case outside the impeachment court. Hindi pwedeng may trial sa Senado tapos may parallel trial sa Facebook, YouTube, press conference at TikTok. Because that creates another problem, Public pressure, trial by publicity, narrative warfare, at possible influence on perceptions surrounding the case. The Senate Impeachment Court's own spokesperson has explained the senator, judges, prosecutors, and counsel are covered by restrictions against publicly discussing the merits. So, dapat bang makontempt si Kapunan o Luistro? My answer, hindi tayo magdi-declare ng contempt. Wala akong nakitang verified ruling na sila ay na-contempt na. That power belongs to the impeachment court. Pero may legitimate question kung may conduct na lumalampas sa Rule 18. At dapat itong resolbahin ng court itself. Hindi ng vloggers, hindi ng prosecution, hindi ng defense. At hindi rin ng supporters hindi rin ng supporters ng kahit anong political camp. Okay, now fair tayo Ang prosecution side, including Representative Gerville Luistro and its spokespersons, argues essentially that Rule 18 should apply equally. Kung may bawal sa prosecution, bawal din sa defense, bawal din sa iba pang covered participants. At may argument sila na hindi dapat maging total gag order ang Rule 18. Fair point, di ba? Equal application, absolutely. Pero dito ako hindi kumbinsido, Hindi sapat na defense iyong ginagawa rin naman ng kabila. Kung may questionable statement ang defense, call it out. Kung may questionable statement ang prosecution, call it out din. Accountability is not canceled because the other side may also have violated the rule. Two wrongs don't create one exemption. Dahil prosecution kayo ang humihingi ng conviction. The burden of professionalism should be very, very high, Nako, ngayon punta tayo sa Okta. May umiikot na framing na parang nagsorry daw ang Okta. I checked this before recording. Wala akong ma-verify na formal apology from Okta tungkol sa survey na ito. So hindi ko sasabihin sa inyo na fact iyon. Ang confirmed data ay ito. Sa survey conducted July 4 to 11, 55% said masyado pang maaga para magdesisyon at gusto muna nilang makita ang ebidensya. 17% naman favored conviction, 21% favored acquittal, 7% naman remained undecided. At para sa akin, napaka-importanting result niyan because despite all the political noise, maraming Pilipino pala ang nagsasabing evidence muna. Hindi personality, hindi kulay, hindi Marcos, hindi Duterte, ebidensya. At actually, yun dapat ang pinakamalakas na message sa buong impeachment trial. Kung guilty based on evidence, then follow the Constitution and the law. Kung hindi naman napatunayan, then acquit. Kaya lang mga kaibigan, in order for them to convict, 16 ang kailangan nila. Ang mas mababa doon ay ibig sabihin, acquittal po yun, no? Pero ang acquittal na sigurado ay 9. Tingnan niyo po baka po doon sa majority, may mga bumoto pa po dyan na acquittal ni Vice President Sara Duterte, no? Ganun kasimple po ang prinsipyo. Mahirap lang gawin kapag politika na ang nakapaligid, So ito ang hatol nila. Una, may karapatan ng prosecution na mag-object. May karapatan din ng defense na aggressive sa cross-examination within the rules. Pero parehong sides should maintain professional discipline. Excuse me po. Pangalawa, I think Panelo has a legitimate point when the criticism is about performance, restraint, and courtroom strategy. Hindi ko kailangan ng ang age argument. Mas malakas ang criticism kapag nakatutok sa actual conduct. Pangatlo, kay Kapunan, experience should be an advantage.
Kapag veteran ka, ikaw dapat ang pinaka-compose sa room. Hindi dapat ikaw ang madaling ma-provoke. Pangapat, kay Luistro at prosecution leadership. Kung gusto ninyong ipatupad ang Rule 18, then support one standard for everybody. Defense, prosecution, respondent, senator judges, no selective outrage. At panghuli, contempt is a serious legal sanction. Hindi natin dapat gawing hashtag lang. If there was a violation, let the impeachment court make the finding based on the rule and the actual statement. Pero kayo, sa tingin ninyo, lumampas na ba ang prosecution sa public statements? May punto ba si Attorney Panelo sa criticism niya kay Attorney Kapunan? At mas gusto ba ninyong bawasan na ang press conferences at hayaang ang evidence ang magsalita sa impeachment court? Comment down below. Respectful discussion lang tayo mga kaibigan ha. Kung gusto ninyo ng facts at ng ating context, lalong-lalo na sa legal at analysis behind the headlines, subscribe sa hashtag #WalkWithLan. We are on the road to 100,000 subscribers. Facts first, analysis next. See you sa susunod mga kaibigan. Mabuhay po ang Pilipinas.